Okay guys, so kagaya ng nasabi ko, no, yung first type. So we are going to deal with the first type ng glagol. Ano ba yung mga common glagol o pandiwa na lagi natin ginagamit? Those common words in Russian that we often use. For example, to speak. Okay? To speak. Okay. Meron tayong tinatawag na infinitive form sa English, ano? To speak. So, Gavarits. Okay? Gawin ko na lang, print para makuha nyo. Gavarits. So, type 2. Okay? Type 2. It's. Gavarits. Okay? To read. Okay? To read. Chitats. Okay? Chitats. Okay, by the way, guys, meron tayong tinatawag na yung aspeto ng ng pandiwa ng wikang Ruso. Meron tayong tinatawag na perfect and imperfect, two aspect of Ruski glagol. Perfect and imperfective form. Yun ang medyo nakakagulo, pero napakahalaga nito, Rebiata, kung kailan nyo siya gagamitin. And you will learn Ruski glagol through context. Yung sitwasyon, okay, whenever you want to utilize that particular aspect of Russian verb, kagaya halimbawa na chitats. Kaya nga nasabi ko, guys, sa Rebiata, nung meron tayong session last January ba yun, bago mag-lockdown. Pag ipinapakita ko yung libro, okay, kay Sudar, anybody, okay, whoever, pinapakita ko, and then sasabihin kong ganon, okay, can you read this? You read this. So, inuutos ko, читайте это, читайте, пожалуйста. Okay? Pag sinabi ko naman, прочитайте это, пожалуйста. Okay? Magkaiba yon. So, in that case, yung chitats, ito, ilalagay ko na dito, ha? Meron tayong chitats. Okay? Chitats. Ang tawag dito, imperfect form. Imperfect form. Pag naman prachitats, actually, marami ito, hindi lang prachitats, ha? Meron pang perechitat, raschitats, padchitat, marami ito, guys. So, very basic yung inaano ko sa inyo, yung inihahain ko sa inyo. So, ito yung perfect form. Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Chitaitie, that is pabilitil ni Naklanyenye, imperative form o pautos. Basahin mo. Chitaitie. Okay, dito nga ilagay ko rito, no? Chitaitie. Siyempre, pag nag-aano kayo, chitay. Chitay, kapag inuutos mo yung kapatid mo, o kaya, pero kapag medyo senior, chitaitie. May paggalang kasi pag may tie. Parang, please. Chitaitie, пожалуйста. Okay, iyon yung hawak mo yung dyaryo o libro, ipinapakita mo sa kanya, chitaitie, chitaitie. Basahin mo ngayon. Okay? Basahin mo ngayon. Yun yung chitaitie. Yun yung imperfect form ng Ruski язык, ng verb. Samantalang yung isa, yung prachitaitie. Prachitaitie. Ito yun, ha? Prachitaitie. Pag sinabi natin prachitaitie, ibig sabihin nun, ipinapakita ko yung libro, pero hindi ko siya ino-oblige na basahin na niya kaagad nung oras na yon. So that is the difference of imperfect and perfect form ng Ruski glagol. Okay, Rebiata? Prachitaitie, пожалуйста. Ibig ko sabihin, basahin mo yan, pero hindi nangangahulugan na ngayon. Okay? It could be a little later, or a little bit, maybe tomorrow, and then I will ask you, we prachitali. Kumbaga sa Tagalog, nabasa mo na ba? Okay? Or have you gone through that? Kumbaga sa ano. Okay, so meron tayong dalawang glagol, Rebiata, no? Ito yung ating infinitive form, to read, okay, to speak, gavarits, chitats, okay, ano pa ba? Yung mga important glagol lang naman. So, ano pa, ha? Yung common. To listen. Ayan. To listen. Makinig. Diba? Kasi infinitive form, eh. Slushats. Okay? Slushats. Okay, pakinggan nyo maigi, guys, ha? Slushats. Okay? Hindi ko na muna babanggitin yung perfect form. Lahat ito imperfect, ha? Rebiata? Inuuna ko yung imperfect form.
So, ang pagkakaiba talaga nun yung Naka-online din. yung imperfect, kasalukuyan siyang ginagawa, yung progressive, parang progressive tension na yung precisely in that particular moment, ine-execute niya yung proseso ng paggawa ng particular na gawain yun. Okay? Slushaitie. Ngayon, makinig ka ngayon. Slushats. Okay? To listen. Mamaya, ikaw-conjugate natin to. Ano pa ba? To listen. Ano pa ba? Yung ginagawa natin. To write. Ayan. So, yung mga basic ng pag-aaral ng language, di ba? Makikinig kayo, babasahin nyo, and then, babanggitin mo, isusulat mo. Okay? To write. Okay? Pisats. Okay? Pisats. At kagaya ng nasabi ko, Rebiata, lahat ito imperfect form. Okay, meron tayong slushats. Okay, slushats yung natin na Rebiata. Slushats. Ayan ha. Very subtle, okay? Slushats. No slushats. Pisats. Okay, kita nyo. Slushats. Udarenye. Kanina, nalimutan ko yung udarenye ng gawarits ha. Anyway, gawarits. Ano ba yung isa? Chitats. Pisats. Pisat. Pisats. Pisat. Sorry. Hindi dito. Pisats. Kasi mabilis eh. Mabilis yung kanyang kung sa Tagalog, di ba? Meron tayong mga malumi, mabilis, maragsa. Okay, slushats, pisat. Slushats, pisats. To listen, to write. So, ano pa bang kulang tayo, Rebiata, no? Sa nakikinig, nagbabasa. Okay. Meron pa tayo yung paftarya, to repeat. Okay, de. Napaka-importante ito, Rebiata. Lagi kong i-remind sa inyo to eh. To repeat. Okay? Imperfect form. Yung perfect form, Rebiata, ay considering na perfect form siya na hindi natin pwedeng sabing future talaga siya. Kinukumand siya o ginagawa siya na may resulta. Yun ang pagkakaiba ng wikang Ruso sa wikang Filipino. Okay? Meron siyang dalawang aspeto ng kagaya ng nasabi ko. Ito, paftaryats. May resulta. Ina-anticipate yung resulta. Yun. Ina-assume niya na sinisigurado niya na magagawa mo. Yun ang ibig sabihin ng perfect form. Okay? Yung imperfect, ginagawa pero hindi siguradong matatapos kung magagawa ba niya talaga yon. Kung mababasa ba niya yon, o mapapakinggan ba niya yon, o maisusulat ba niya yon. So that is the difference of those perfect and imperfect. Maganda siya ipaliwanag sa wikang Filipino. Okay, so ito yung panglimang glagol natin, Rebiata, paftaryats. Okay? Ginagamit natin dito yung ating phonetic system pag pinopronounce yung ating paftaryats. Paftaryats. Yung ating vowel reduction rule sa Ruski Yazik, Rebiata, hindi povtoryats. No. Paftaryats. Paftaryat. So, ang ating udarenye, stress dito. Paftaryats. Bahala na kayo, diskartehin nyo yung paggawa ng transliteration ninyo. So, if I were you, meron kayong papilagi at ballpen, isusulat nyo kung ano yung binabanggit ko. Paftaryats. So, ulitin natin. Okay, babalik ulit ako rito. Tapusin muna natin yung ating recording.